Praise the Lord. At minsan pa mga minamahal, akin po kayong inaanyayahan tumayo upang pagbibigay galang po sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po natin pong beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapay noon sa iyo. Matamis, banal na presensya, ipinadama, sabat sa amin. Salamat malapay noon sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Dot Choir, Youth Choir, Church Choir, di sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, nilangisan. Salamat sa mga himala, sa mga patutuo yung pinagpala, sa pagbibigay, salamat sa anak ko yung matatapat. At sa pag-aaral ng salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So, nang dali mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Tami sila saway lahat, gawa ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timos sa miliban doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating mahal na Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wildis Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat mga beloved in-laws na ating beloved Mr. Pogs. Gandang hapon po sa inyo. Ganun din sa lahat natin mga beloved preacher, beloved co-workers, mga wait, manunugtog, sa ating mga webcast viewers. At sa inyo lahat, na mahal, magandang hapon. Puri naman natin. Kindly pakibasa. Nung naiwan natin na topic nung last overnight prayer natin, nandyan sa Matthew 25 verse 8 up to 9, napakahalaga nito minamahal dahil lahat po tayo ay nagdi-desire na pagpapalain. Amen? At yun din ang gusto ng Diyos, sinabahal, na ang mga believers ay pagpapalain niya. Ngunit, we have to abide to the Word of God. Mayroon mga palatuntunan na dapat malaman. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano hindi po isang araw. Mayroong process na mahal para maintindihan natin yung gusto talaga na malapit sa buhay natin. Na hindi natin mabuhay sa sarili natin. Pag inuna mo ang mahal na Panginoon, alam niya ano yung para sa'yo. Amen? Matthew 25 verse 8 up to 9. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat na Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 8 hanggang talata 9. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsasagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa iyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. So, we know this story. Alam natin. Na-discuss natin ito nakaraan. Hindi lang natin natapos last Friday. Yung 10 virgin, yung 5 ay mangmang, ay 5 matalino. The 10 virgins represent the Christians o yung mga anak ng Diyos na naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sila po ay nirepresenta ng 10 virgin. Yung 5 ay mangmang, ang 5 ay matalino. Natandaan niyo pa ba yung mahal? Bakit yung 5 tinawag na mangmang? Kasi habang sila ay naghihintay sa lalaking kakasal
walang ibang tinutukoy kundi ating mahal na Jesus, na ubusan sila ng langis. Amen? Nung araw kasi, yung ilawan nung araw, during the time of our Lord Jesus Christ, in Palestine, yung ginagamit po na langis, ginagamit po para sumindi yung ilawan ay langis. Sa atin dito sa bansa natin, ginagamit po ay gas, di ba? Kerosene yung ginagamit. Pero at that time, ang ginagamit po ay langis. Sumisindi rin po talaga yung langis. Kaya tinawag sila na mangmang dahil habang sila naghihintay, naubusan sila ng langis. Yan po istorya dyan. At na-discuss din po natin para sa hindi masyado na narinig kasi yung iba ay naantok ang overnight prayer. Yung langis po sa Biblia, the oil symbolizes the Holy Spirit. And another is faithfulness and sacrifices. Sa verse 25, nandiyan po yan, kung basahin mo lahat, yung buong chapter, yung langis, nagsumisimbolo sa Holy Spirit, din sa sakripisyo ng mga anak ng Diyos, at saka yung katapatan na mahal. Mahalaga yung katapatan. Bakit si Moses pinili ng Diyos para iligtas yung bilanggo Israelites doon sa Egypt? Why Moses was chosen to lead the children of God from the Egypt to the land of Canaan? Ano ang dahilan? Bakit sa pinili ng Diyos? Hindi dahil sa magaling si Moses. No. Moses was chosen because of his faithfulness to God. Sa kanyang katapatan kaysa pinili ng ating malaki. Lahat tayo dito pinili ng mahal na Panginoon. Kaya tayo nakarating dito sa tunay na gawain ng Diyos. Hindi tayo may gusto, kundi ang Diyos ang may gusto, kaya nandito ka. Iligtas ka. Pero pagkatapos mo iligtas, mayroon kang gagawin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Malinaw yan sa mga sulat. Nung wala pa tayo sa katotohanan, wala tayong ginawa, kaya tayo niligtas ng Diyos. Pinili tayo, kinahabagan tayo, wala tayong ginawa. Ngunit nung nandito ka na, mayroon kang gagawin. Hallelujah! Kailangan maintindihan natin yan, na mahal. Kaya nga dito yung 10 virgin, yung iba mangmang, ang iba ay matalino. Kaya nga sila tinawag na virgin. Ito po ay talinhaga, ito ay parable, talinhaga. Tinawag silang virgin. Ibig sabihin ng virgin sa Biblia ay malinis. Amen ba yun na mahal? Malinis. Ang mga Christian sa paningin ng Diyos, malinis yan. Hallelujah! Amen? Malinis sa paningin ng Diyos. Pero minsan nakakasala mga Christians. Ngunit pag nuwasamba ka na at nagpupuri ka na, nagsisisi ka, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, nalilinis ka ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang napakahalaga ng pagsamba natin. Ito ang number 1 na kinamumuhian ng demonyo, yung pagtitipon ng anak ng Diyos. Dahil pag nandito ang mga anak ng Diyos sa kakatipon, bumababa ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. That's why the Antichrist ay gagawin lahat para pigilin ang mapagtitipon. Yung mga lockdown na yan ay hindi gawa ng tao, gawa ng demonyo yan para mga Kristiyano pipigilin. Ngunit pag nandito ka sa tunay na gawain, no Satan, no weapon, walang lockdown na kaya magpatigil sa'yo because Jesus is greater than Satan. No weapon that is formed by man shall prosper against you.
Sinabi ng Panginoon, kay anak ng Diyos, tayuan mo ang salita ng Diyos. Tayuan mo kung sino ka, anak ka ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sinasabi natin mga pastor, nobody can cowed you. Walang pwede manakot sa iyo pag anak ka ng Diyos. Malinaw sa Biblia, na mahal, yun ang gawain ng demonyo. Tatakutin, pipigilin ng mga Kristiyano. Pero sa Biblia, sabi ng Panginoon Peter, upon this rock, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya ng pintuan ng Hades ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Because the church of God is empowered by the Spirit of Jesus Christ. Amen ba? Mahal? Alam mo, minamahal, pag inaintindihan mo lang ang salita ng Diyos, walang cancer na pwede magpagupo sa'yo. No COVID, walang COVID-19 na kaya magtakot sa'yo. If you understand, if you know who you are a child of God. You are an heir of eternal life. Tagamatalo, mananagumpay ka, hindi ka talunan. You're victorious because Jesus is your God. Alam mo na mahal, nakarating ka lang sa gawain, ikaw na ang tunay na pinagpala ng ating marapan. Kaya nga itong binabasa natin, napakahalaga nito dahil nakakalungkot man sabihin, mayroong makakasama sa rapture at mayroong ding maiiwan. Hindi naman ako may sabi niyan, aba na nakasulatan. Mayroon makakasama at mayroon ding maiiwan. So, as a child of God, it is your duty, katungkulan mo, alamin mo, what are the qualifications of the Christian that will be raptured during the second coming of Lord Jesus Christ. Dapat alamin mo ano ang katangian. Amen? Kaya itong pinag-aralan, itong binabasa natin, malalaman mo dito, isa sa mga mataas na katangian para makasama ka sa pagdagit ng mga banal na mangyayari anytime now. Nandiyan na, nagkalat na lahat ng mga gawa ng demonyo. Dinadaya ang mga tao. Alam naman natin, Satan is the master of deceit. Siya ang pinaka-espiritu sa pandaraya. But, you have the weapon to overcome Satan. Ang sandata mo, hindi pumapatay ang sandata mo, salita ng Diyos, bumabuhay ng tao. Alam mo, pa mga Kristiyano ay tatayo lamang sa salita ng Diyos. Walang pwede magupo sa'yo. Sinasabi na malapit sa Biblia. Salamat, we have the prophet of God at mga pastor, pinakita how to stand in the word of God. Paano tatayo ang mga Kristiyano sa salita ng Diyos? Pinakita ng tunay na malugkan ating mga pastor. Mayroon bang demonyo? Mayroon bang abusayap? Mayroon bang rebelde na kaya talunin ang malugkan? Wala! Because Jesus is power! But we have to know, bilang anak ng Diyos, it is your duty to be reminded time and time again. Bawat sandali dapat ma-remind ka sa salita ng Diyos. Sabi nung mga mangmang na virgin, bigyan mo kami ng langis sapagkat ang aming langis ay, aming ilawan ay namatay. Sapagkat ito po'y tilinhaga, naghihintay sila ng lalaking ikakasal. Ang sabi niya sa Biblia, then at midnight, there was a cry. Sa hating gabi, mayroong sigaw. Ang sabi,
dumarating ang lalaking kakasal, bumangon kayo at salubungin ni Nusa. Verse 6, 25 verse 6, nandiyan yan. Midnight. Marami nagsabi, ang pagbabalik ng mahal na Pinoon ay hating gabi raw. Kasi sinabi sa verse 25 talinaga ito, sabi, sa gabi raw, hating gabi, dumating yung lalaki kakasal. Ibig sabihin, ang mahal na Pinoon dumating hating gabi. But we have to remember, this is a parable. Talinhaga ito, hindi literal. Amen? Ang sabi ng iba, babalik ng mahal na Pinoon hating gabi. Pero ito po yung talinhaga, pwede ibig sabihin ng hating gabi, pwede ibig sabihin yan, hating gabi, ibig sabihin, sobra ng masama ang sanlibutan. Pinamining. Madilim na, sobra na sa kasalanan. Maring yun ibig sabihin, kasi ito'y parable. Hating gabi, ibig sabihin, babalik man na Pinoon, sobra na ang kasamaan. Bakit sobra ng kasamaan? Dahil ang mga demonyo nagkalat sa mundo. Mahal, mga liporis at sanas, mga the Antichrist, dadayain ng mga tao, mahal, sobra ng kasamaan, mahal. Diyan babalik ang mga Pinoon. Nandito na po tayo sa panahon na yan. Amen? Merong tinig. At sila'y bumangon. Pagbangon nila, sinindihan yung ilawan. Pagsindi, namatay yung ilawan ng 5. Kaya sabi, doon sa mga matalino, bigyan mo kami ng langis ninyo sapagkat namatay ang aming ilawan. Anong sabi ng matalino? Hindi kami pwede magbigay sa inyo langis sapagkat kung magbigay kami, hindi kasya sa inyo pati sa atin, sa amin. So ang langis, ang Holy Spirit, ang sakripisyo, ang katapatan, ay hindi yan iasa sa iba. Sarili mong gawa yan. Kanya-kanya ang pagsisikap. Amen? Kanya-kanya, hindi mo pwede asa sa kanino man ang kaligtasan mo. Sumikap ka, alam mo salita ng Diyos. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Meron kasi mga Kristiyano nung araw narinig ko, sabi, okay lang kung palamig-lamig. Total, pag nag-rapture daw, hahawak na lang sila sa paa ng kanilang tatay na mainit. Hahawak na sila sa paa pag na-rapture. Para sila makasama. Ipaghawak mo, sapatos mo na hawak mo, inatanggal, hulog ka din. Di ba? Hindi mo pwede asa. Hindi pwede. Ang kaligtasan, salvation is individual. Although may magagawa ang mga kamag-anak mo, alam mo na pastor, malaki nagagawa sa prayer. Pero mayroon kang gagawin din. Amen? Malaki magagawa sa prayer ng mga taong matuwid. Ngunit hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Kaya nga tayo hindi ni-rapture agad, hindi tayo dinala sa langit agad. Tinuruan mo na tayo para paano gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung pagpapuro natin dito, introduction pa lang yan. Yung iba, naiinit na. 2 oras na yung puri natin, naiinit na. Hindi mo alam, sa langit, walang katapusan ang pagpupuri. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! So, ang mundo na ito ay puro training ground lamang ito. Training ground. Doon ang perfection sa langit, minamahal. Pero, bago ka makarating sa perfection, kailangan i-training ka dito para makasama ka doon. Amen? Kailangan nagsasanay tayo. Pati kabanalan, sinasanay yan. Lahat ng mga bagay dito. Pati pag-ibig, sinasanay yan. Amen ba? Di ba sabi lang 1 Corinthians 13, last verse? These 3, faith, hope, and love. But the greatest is love. Yung 3 daw itong pinakamahalaga. Panampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Amen? Yung mga panghuhula, iba't ibang wika, panampalataya, pag-asa, lahat siya nawawala. Ang matitira lang sa langit, pag-ibig. Kaya the greatest gift is love. Amen? The greatest gift is love. Kaya nga nagsasanay na nga tayo dito eh. Nagsasanay na tayo eh. Kahit na medyo yung nakakasalubong mo, sabi, parang hindi ko gusto yung nakakasalubong ko. Hindi na mahalaga sa'yo yan. Bakit? Sinasanay ka. Hindi ma-develop ang pag-ibig mo kung puro
mabuti lahat ang nakikita mo. Pinahintulot ang Diyos na mayroon hindi maganda, may katitusuran, para lumago ang pag-ibig mo, para exercise. Amen? Kaya pag mayroon nakakatisod, matuwa ka. Ibig sabihin, sinasanay ang pag-ibig mo, pinapalago ng Diyos. Kasi meron maraming Kristiyano minsan, hindi masyado naintindihan ang mga layunin ng mga Pinoon. Pag mayroon nakakatisod, may nakakatisod, manlamig kaya muna ako. Mag-backslide muna ako. Pahinga muna ako, malapay nun. May nakakatisod. Ang malapay hindi naman sasalita, hindi na sasasagot. Sabihin, anak, hindi na. Mayroon ka na kasing salita ng Diyos. Yan ang binigay ng Diyos. Yan ang pag-aralan mo. Meditate the word day and night. Hindi na sasagot kasi kumpleto na ang kanyang mga utos na yan. Basahin mo na lang araw at gabi. Pag bulay-bulayan mo, gusto mo pagpapala, gusto rin ng Diyos yan. Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Malinaw sa Biblia. Pag gusto mong blessing, mas gusto rin ng Diyos. Pero nagtanong iba, bakit? Ang tagal ko na naglilingkod, ang daming pagsubok. Hanggang ngayon, di pa ko yumayaman. Pero mayroon ako usap na maraming Kristiyano. Sabi, Brad, ang tagal ako na nalangin na ako'y magkaroon ng maraming milyon. Hanggang ngayon, nangungutang pa din ako. Sabi ko, baka hindi niyo natumbok yung sinasabi ng Manapino. Kasi ang Manapino, ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Pag sinabi niya, gagawin at gagawin. Sinabi ba ng Manapino ng anak ng Diyos magpapalain? Sinabi ba? Malinaw pa sa sikat ng araw, sinabi ng Diyos, I will bless you. Amen? Kaya siguro, maraming dahilan sa hindi pinagpapala, hindi pa pinagpapala, pero marami na pinagpapala. Kasi, mayroon mga kalooban niya na hindi pa natin natutumbok. Alala ko yung nasayin kami sa Negros noong araw Sagay Negros Occidental. Mga Ilonggo. Sino po mga Ilonggo dito? Tapos na kamay. Marami Ilonggo. Si Brother Ray Siman, patuto kanina, Magramo. Naalala ko, nagkita na tayo nung araw doon sa Negros, di ba? Alala ko nung araw, nakasakay yata ko sa barko. Dati, inter-island ka lang. Tama ba? Ang bait ng kapatid na yan. Sumakay ko sa barko, hindi ako pinabayan. Pinatulog pa ako sa air condition. Alala ko. Ngayon ko lang naalala. Sabi ko, parang namukhaan ko to si Brother Naalala mo ba, Brother Pero naman ang Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos. Ngayon, hindi ka na inter-island. International ka na. Di ba? Amen ba? Sa Negros, sinamahal. Ang lalambing ng mga tao doon. Totoo yan. Yung mga Ilonggo, lalambing. Kahit galit na yan, malambing yan. Binyan, gusto kitang patayin. Ganun kalambing yung mga Ilonggo. Papatayin ka na, parang malambing. Parang gusto kitang saksakin. Ganun sila. Pero alam mo mga Ilonggo, mga mababait yan at mga, bisabihin, mga matatapat na kaibigan. Kulit matatapang yan. Huwag mong uunahan. Hallelujah! Amen? Kasi matagal kami sa Negros Doon kami nilusob. Nilusob kami ng mga Ilonggo. Nagpupuri tayo doon. Pawid lang yung gawain natin sa Old Sagay, Negros Occidental. Grabe pagsubok, minamahal. Yung pawid na bubong ng chapel natin, hindi namin kaya palitan. Pag tingala mo, pati buwan, paggabi, kita. Totoo yan, andyan, beloved ko. Isa palang anak namin noon. O dalawa. Doon kami sa Sagay, Negros Occidental. Ito yung chapel. Mamasahe ka siguro, magkano pamasahe noon sa pedicab doon. Ano yata yun, 50 centavos para makarating ka doon sa palengke, tabi ng dagat. Medyo malayo-layo, mga 1.5 kilometers. Siyempre, pag fasting ka, lagi kasi fasting kami. Paano ka hindi magpa-fasting? Wala namang pagkain talaga. Gusto mo kumain? Wala. Kaya fasting na lang. Ang tawag dyan, forced fasting. Forced.
Fasting kami, 3 araw. Pag-break, fasting ulit. Wala namang pang-breaking eh. Totoo yan. Pinagpala kayo dito. Yung breaking ninyo. Iba dito, nakakatapon-tapon sa overnight prayer. Nakakatapon-tapon yung break ang pagkain ninyo. Nung panahon namin nung araw, walang katas ng fasting, walang makain. Fasting ulit. Pero ang Diyos buhay. Katapos ng pagsubok, maraming pagpapala. Biro mo mamamalingki ka dun sa tabing dagat, magkano ang dala ko? May kasama ko isang worker, 5 piso. Kasi doon, pag tabing dagat, yung tumpok-tumpok na isda, yung medyo hindi na masyadong sariwa, yung may amoy na kaunti, ang dami, 5 piso lang yun. Yun lang kaya namin bilhin. Hindi na kaya bumili ng yung sariwa talaga, hindi tayo bumili. Ang kaya na bilhin yung medyo may amoy kaunti. Kasi yun ang mura, nakatumpok yun. 5 pisong dala, hindi na kami sasakay. Kasi babawasan ng 50 centavos, dalawa kami, 50-50 piso. Ay, kulang na yung 5 piso isang tumpok. Kaya nilalakad namin yon back and forth. Napakasarap pala maglingkod sa Malpinon. Kahit na maraming pagsubok, sa dulo, maraming tagumpay ibibigay sa'yo. Do not stop. Kailangan matumbok mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. There is no shortcut to victory. Gusto mo pagpagpala, gusto mo tagumpay, walang shortcut. You have to go through the process. Dumaan ka sa tamang proseso. Hallelujah! Amen? Naalala ko kasi doon namin nakilala si Pastor Cesar Alcos. Sa taga-ibang church na convert sa atin. Nag-affiliate sa atin. Kasama namin nagpupuri. Pati ang asawa niya teacher. Yung asawa niya tuturo, pero isa kasama namin ng worker. Ang testimony niya, sabi niya, kaya ako lumipat sa GMC kasi ang tindi ng pagsubok daw doon sa church nila. Sabi ko, di mo alam, matindi rin pagsubok natin dito. Lumipat ka dito, pareho lang. Marami pagsubok siya, kaya lumipat, wala rin sila makain. Pagdating sa amin, wala rin makain eh. Pero sabi niya, pero iba dito, kahit wala makain, malakas. Maligaya ako. Yun ang kaibahan. Hallelujah. Amen? Diba? Wala naman sa material na kaligayahan at tunay kaligayahan. Nasa presensya ng Diyos. Nasa Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? At lahat ng kayamanan dito, makuha mo. Pero, mawala ka sa kalooban ng Diyos. Bali, wala. Amen ba? Pero hindi galit ang Diyos sa kayamanan, ha? Kailangan mo lang dumaan ka sa tamang proseso. Testimony na sabi niya, actually, bago ako lumipat dito sa inyo, niiwanan ko na yung church namin, iniwanan na raw niya isang araw. Lumayas daw siya, nagpunta siya sa kabundukan, nang hiram siya ng detector. Pero narinig niya na, iba hindi pa nakarinig. Sabi niya, nanghiram ako ng detektor sa sobrang pagsubok. Nanghiram ako ng detektor, nagpunta ako sa bundok. Baka sabi ng mga kababayan nun, marami raw ginto doon sa bundok ng Sagay. Kutik sabi, 2 araw ako doon, may kasama raw siya. May baon silang pagkain. Araw at gabi, ikot sila ikot ng didetect. Tatataka raw sa dahil tuwing pag-detect nila, yung detektor daw, gumaganon pataas. Anong klaseng detektor ito? Ganon-ganon sila, ganon. Di manual na detector, manual ba? Ngayon, high-tech na yung mga detector ngayon eh. Ano na, yung mga scanner na. Sa kanila, manual nung araw. Yung gano'n. Mamaya-maya, gumagano ng pataas. Anong klaseng detector ito? Mamaya, nangusap ang Diyos sa may niya, sabi niya, Pastor Cesar, yung hinahanap mo, nandito ang marami. Nasa langit pala, maraming ginto. Dalapahan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Sabi niya, ay, ganun pala yun. Tinapon yung detektor, umuwi, nangaral uli. Sabi niya, nandun pala ang maraming ginto. Amen ba? Sa Biblia, pag inuna mo ang karya ng Diyos, lahat ng kayang katuwiran gawin mo. Kahit hindi mo hanapin yan, kusa yan, hahabol sa'yo. Hindi mo kailangan hanapin. Hindi mo kailangan hanapin ang pagpapalang kayaman. Hindi mo na kailangan hanapin. Alam na ng Diyos na ang kailangan mo. Hanapin mo lang yung kanyang kalooban. Kusa yan, idaragdag sa'yo ng ating mahal.
Sabi nung wise, pumunta kayo sa mga nagbibili. Hindi na kasi natapos yun ng Friday. O, nangako tayo na tatapusin natin. Kaya dinuloy natin. Sabi nung 10 virgin, ay yung 5 matalino, kasi naubusan ng langis yung mangmang, kaya namatay yung ilawan. Hindi sila pwede magbigay. Sabi, pumunta kayo sa mga nagbibili. Di ba? Yan ang istorya dyan. Nung sila'y umalis para pumunta sa nagbibili, pagbalik nila, sarado na ang pinto. Tapos na ang rapture. Yan ang meaning dyan. Bumalik na ang lalaki kasal, yung nakahanda ay pumasok na doon. Yung mga hindi nakahanda, pumunta pa doon nagbili, ay pagbalik, sarado na. Kumatok sila, mahal na Panginoon, buksan mo ang pinto. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. So, malinaw ang aral, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, araw-araw kang handa. Araw-araw, hindi mo alam. Hindi pwede sabihin, baka after a year pa, o baka next year pa. Hindi po. Ang paglilingkod sa mga Panginoon, araw-araw kang naghahanda. Lalo na sa panahon natin ngayon, matindi na. Lahat ng mga tanda sa Banang nandiyan nagaganap na ang mahal na Panginoon ay babalik at babalik na talaga. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Pumunta kasi nagbibili. Hindi naman literal yan eh. Sabi doon, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Pumunta kasi nagbibili at bumili kayo para sa inyo. Matthew chapter 19 verse, ano ibig sabihin ng buy for yourself? Ano ibig sabihin ng pumunta kayo at bumili kayo? Kasi talinhaga yan. Anong meaning yan? Matthew chapter 19 verse 21 up to 24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 19, may talatang 21 hanggang 24. Ganito po sinasabi. Sinasabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka. Sumunod ka sa akin. Datapot nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay umaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Sa 24, at muling sinasabi ko sa inyo, mag-aampa ang isang kamelyo ang dumaan sa buhos ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Hanggang 26, pakituloy po. 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos ang lahat ng bagay ay mangyayari. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi ng 5 matalinong babae, pumunta kayo sa nagbibili and buy for yourself. Ito na po yung ibig sabihin ng nagbibili. Meron lumapit na isang mayaman na binata dito. Istorya yan. Yan sa buong, kung basahin natin lahat, natin binasa sa lahat para mabilis tayo. Lumapit yung isang binata. Ang sabi ng binata, anong gagawin ko, mahal na Panginoon, para ako'y maligtas? Diba? Yan ang istorya dyan. Ang sabi ng Panginoon, ito, huwag kang mapatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng hindi katotohanan, igalan mo yung ama, yung ina, ibigin mo yung kapwa katulad sa sarili mo. Yan po yung 10 Commandments na tinutukoy. Kasi sa panahon na ito, hindi pa po ito New Testament. Nasa lumang tipan pa rin yung mga ginagawa dyan. Alam nyo ba kailan nagsimula ang bagong tipan? Kailan? Alam natin dapat dyan. When was the New Testament begin? Kailan ba nagsimula ang New Testament? Ang bagong tipan. Nagsimula yan na at Kristo ay nilibing at muling nabuhay. That is the beginning of the New Testament. Nung siya'y namatay sa krus, nabuhos sa kanyang dugo at nilibing at nabuhay. That is the beginning of the New Testament. Amen? Eh dito sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke,
marami dyan mga sinasabi, under the rin sa Old Testament. Kasi hindi pa namamatay ang ating mga Pilipino. Ito dito, hindi pa namatay ang ating mga Pilipino bilang tao. Kaya, nung nagtanong yung binata na paano ka maligtas, 10 commandments agad ang sinabi ng mga Pinoon. Kasi nga, wala pa sa bagong tipan. Kasi hindi pa sila namamatay. Malinaw ba yan, mahal? Magsimula ang bagong tipan ng ating Kristo ay nabuhos ang dugo sa krus, nilibing bilang tao at muling nabuhay. Yan po ang bagong tipan. Anong sabi ng binata? Lahat yan, nasunod ko na. Mula ako'y bata pa. Ano pa ang kulang ko? Verse 20. Anong sabi ng Pinoon? Verse 21. If thou wilt be perfect, kung gusto mo ma-perfect, gusto mo maging sakdal, go and sell that thou hast and give to the poor. Humayo ka, ipagbili mo. Ayan. Kanina sabi nung 10 birhen, pumunta ka sa mga nagbibili. Kung gusto mo maging sakdal, sabi ng Panginoon, ipagbili mo anong mayroon ka at ibigay mo sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at halika, sumunod ka sa akin. Yan po sinabi dyan sa verse 21. Verse 22, at ang binata, nung marinig niya yung sinabi ng mga Pinoon, siya po'y umalis na malungkot sapagkat siya po'y maraming kayamanan. Nalungkot siya. Biro mo, hindi niya kaya ipagbili. Hindi niya kaya ipagbili at ipamigay sa mahirap. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan ang puso ng Diyos. Amen? Ganun ba, mga Pinoon? Yung nasayo kukunin at maghihirap ka, hindi ganun ang Diyos. Sinusubo ka lang kung ikaw talaga ay susunod sa Kanya. Amen? Mapanubok ang ating mga Pinoon. Hindi ganun ang mga Pinoon. Sagana ka din, gagawin ka mahirap. Hindi ganun. Hindi ganun, mga Pinoon. Kung nangyari man sa iyo yan, maring sinubukan ka lang. Pero yung nawala sa iyo, ang pangako niya, ibabalik sa iyo 100-fold. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? Sinabi ba yan ng Biblia? Yung nag-iwan ng magulang, kapatid, lupa, lahat yan, pag-aari, alang-alang sa akin na sa Ebanghelyo ay tatanggap ng 100-fold sa buhay na ito, plus buhay na walang hanggan. Di ba? Ibig sabihin naman, Panginoon, nanunubok lang siya. Basta handa ka, you're willing to suffer. Handa ka magtiis alang-alang sa Kanya. Sa una lang yan, pero sa huli, pagpapalain ka ng ating malapit. Sabi ng Biblia, plus buhay na wala hanggan. Huwag kayo matakot sa pagsubok. Marami kasi mga tao takot sa pagsubok. Takot maghirap eh. Huwag ka matakot. Dahil ang Diyos mo ang may-ari ng lahat ng bagay. Huwag ka matakot. Sumunod ka lang. Kahit masakit sa'yo, gawin mo! Bakit? Yung nag-utos sa'yo, may-ari ng langit at lupa. May-ari ng mga ginto. May-ari ng lahat ng mga bagay sa mo. Kaya na baliktarin lahat ng bagay. Sumunod ka lang kahit nasasaktan ka. Amen ba? Mahal? Ipagbili mo, nalungkot yung mayaman, wala na matitira sa kanya. Pamigay daw sa mahihirap eh. Anong sabi naman Panginoon sa verse 23? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, napakahirap ng mayaman pumasok sa kanilang langit. Verse 24, and again I say unto you, it is easier for a camel, mas madali pala sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa mayaman pumasok sa karya ng Diyos. Mas madali pa yung kamelyo makapasok sa karya ng, mas madali pa daw sa kamelyo pumasok sa karayom, butas ng karayom kaysa mayaman pumasok sa karya ng langit. Hindi naman karayom lang tinutukoy yan yung needle tutukoy, hindi naman yung karayom na ginagamit din dyan, hindi naman yan. Kasi at that time, mayroon po templo sa Israel. Mayroon po doon tatawag sa templo, yung gate na maliit. Ang tawag po dyan sa history o doon sa Bible at that time, sa history kung salisigin mo, yung needle's eye, ang tawag po dyan, yung gate na maliit ang, sa templo ng araw, ang tawag dyan, needle's eye, butas ng karayom. Doon po dumadaan yung mga camel, pag yung galing, mga nagsasamba na galing sa malalayo, doon sila pumapasok sa needle's eye. Yung gate na maliit, na mababa, yung camel, pag hindi luluhod at tatanggalin yung mga nakakargada niya, hindi siya makakapasok. Kasi maliit lang yung butas na yan. Ang tawag doon sa Biblia, ang tawag sa history, andyan po yan, needle's eye. Yan po tinutukoy malapit. Hindi po yung karayom na ginagamit natin dyan.
makakapasok yung kamelyo sa karayom na yun sa gate ng templo noong araw, kailangan tanggalin at ang karga at luluhod yung camel para makapasok kasi maliit yung butas, mababa. Makakapasok sa kanila, mahirap makapasok. Kailangan mawala lahat ng karga niya. Yan po ang tinutukoy dyan. Middle side. Namangha ang mga alagad, verse 25. At sinabi, at sino ang maliligtas? Kasi mas madali pa rin yung kamelyo eh. Makapasok dun sa gate na yun na maliit, kisa mayaman. Ibig sabihin, mahirap daw sa mayaman pumasok sa kanilang langit. Pero si Abraham, mayaman. Si David, mayaman. Solomon, mayaman. Hezekiah, mayaman. King Asa, mayaman. Ang dami mayaman sa Biblia. Pero bakit sa langit sila? Yan ang dapat natin alamin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Ibig sabihin, tapat sila. Sunod-sunuran sila. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo, gagawin nila. Amen? Kahit anong utos na mahirap, gagawin nila. Lalo silang pinagpala ng malapin. Ganun ang Diyos. Pag masunurin ka, lahat ng bagay na gusto mo, kahit hindi mo hingin, kusang idadagdag sa'yo ng ating malapin. Ganun po sa Bible, lamahal. Pag hinanap mo, sinusuway mo ang kuluban ng Diyos, hinahanap mo yung mga bagay sa mundo, mawawala yan. Pero hinabol mo ang kuluban ng Diyos, kahit na masakit para sa'yo, kahit na may problema, kahit na may lockdown, hindi ka nagpahadlang. Kahit na marami pumipigil sa'yo, marami na nanakot sa'yo, tuloy ka sa paglilingkod, hahabulin ka na maraming pagpapala. Ganun po sa Bible. Nagtaka yung mga lagad. Sino raw maliligtas? Yung kamelyo nga. Madali para makapasok doon sa maliit na butas ng gate ng templo, yung parang, kasi ang korte ng gate kasi, parang korte ng karayom, butas ng karayom. Pero malaki yon. Yung kamelyo nakakapasok. Yung nga lang, kailangan pa niya lumuhod at tanggalin yung karga niya kasi para makapasok sa loob. Parang mayroon na yung aral sa atin, di ba? Gusto mo pumasok na makipot na daan? Langit yon. Tanggalin mo lahat ng karga mo. Kailangan mo lumuhod. Kailangan mo mapakumbaba. Amen ba? May aral yan. Tanggalin mo lahat ang nakakarga sa ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ano man, mga ambisyon mo dito sa mundo, ano pa mang klase bagay, alisin mo yan, makakapasok ka sa makipot na daan. Sino ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, verse 26, sa tao, imposible ito, ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. In God, there's nothing impossible. Sa tao rin imposible ito. Pero sabi ng Panginoon, sa Diyos, walang imposible. Di ba? Anong tinutukoy? Kasi imposible daw. Paano mo magagawa yun? Biro mo yung pag-aari mo, ipagbibili mo, then, ibamimigay mo sa mahirap. Yung nga lang, hindi naman kasi literal yan. May meaning yan. Ibig sabihin ng sell, tanggihan mo lahat. Hindi naman literal na, i-dispose mo yung pag-aari mo. Tanggihan mo, ibig sabihin, handa ka tumanggi sa anumang bagay. Kahit na mahalaga sa iyan, handa mo yan talikuran, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung meaning ng sell. Itanggi mo lahat, alang-alang sa mahirap. Din ipamigay mo sa mahirap. Masakit yun, pinapamigay sa mahirap. Pero sabi ng Biblia, sabi ng mga Panginoon, sa Diyos walang imposible. Sa tao rin imposible, pero sa Diyos walang imposible. Bakit? Ano tinutukoy niya? Kasi nung nagkatawang tao nung siya'y namatay, siya ipapako sa krus na matay at nabangon lang uli. Lahat ng kahilingan mo, kaya niya tugunin. Lahat ng prayer mo, lahat ng bagay na imposible, kaya na. Bakit? Jesus Christ has died on the cross to bless you. Sabi ng Biblia. Kaya siya namatay para pagpalain ka sa lahat ng bagay. Pero kailangan mo humingi. Kailangan mo magsumikap. Everything can be done by asking. In our time, lahat ng bagay, kaya gawin ng mga Pinoon. Manghingi ka lang. Basta nakabubuti. Kahit pananampalataya, kahit na lahat ng bagay, kaya gawin niya sa panghihingi. May panampalataya, may gawa na panampalataya, kaya gawin ang ating malapay. Yan pong tinutukoy.
Kaya nga, sa spiritual na meaning, ipamigay mo sa mahirap. In our time, ibig sabihin, sa Biblia kasi, sa panahon natin, ang mahirap, hindi po, ang paningin ng mahal na Panginoon, yung mahirap, hindi po yung mga wala makain, yung mga taong lansangan, yung mga taong grasa, hindi yun yung mga namamalimos. Akala, sa Biblia, hindi po yun ang mahirap. Hindi po yun ang tingin mahirap. Sa spiritual na paningin, yung taong mahirap sa Biblia, ang tinutukoy ng Panginoon, yung mga walang Kristo sa puso, ang tingin ng Diyos yan, mahirap. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ipagbili mo, pamigay mo sa mahirap. Sa maikling salita, gumawa ka ng mga bagay para maligtas yung mga walang Kristo. Matindi ang balik sa iyo ng ating malapin. Gumawa ka ng mga bagay, kahit magsakripisyo ka, para yung mga mahirap. Ibig sabihin, walang Kristo, lumapit sa Panginoon at maniwala sa Ebanghelyo at mabautismo sa Panginoon Jesus, maglingkod sa Diyos sa buhay. Iyan po yung mahirap, yung marami maligtas. Yung marami kang ginawa para yung mga tao maligtas. Katulad natin mga pastor, ginawa lahat, nag-ayunan, nag-fasting, iniwanan ng mga mina, hallelujah, iniwanan ng lahat ng bagay, dumaan naman ang pagsubok, para lamang sundin kaluban ng Diyos, para marami maligtas. Maraming pinagpala, maraming maligtas, pati mga bagay na hindi hinihingi, binigay ng ating malapit. Yan, pamalalim na meaning yan, na mahal. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, focus on following the Lord alone. Focus ka. Alam mo, pag naglingkod ka, sabi nga natin, Panginoon, sa mundo na ito, marami kayong kabigatian. Di ba? Sinabi? Marami kayong kabigatian. Ngunit, lakasan niyo ang loob ninyo. Sabi natin, Panginoon, lakasan niyo ang loob ninyo. Dinaig ko na ang sanlibutan. Amen? 1 Corinthians chapter 11, 29, 30. Lauling talata, inamahal, basahin natin. 1 Corinto 11, 29 hanggang 30. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 11, talata po ay 29 hanggang 30. 29 hanggang 30. Ganito po sinasabi. Sapagkat ang kumakain at umiinom, kumakain at umiinom na hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Ayan o, mahalaga ito malaman natin. Sapagkat siyang kumakain at umiinom unworthily. Yung Holy Supper ang pinag-uusapan ha. Pag sinabing Holy Supper, na mamaya nagaganapin natin. Pag sinabing Holy Supper, that is the commemoration of the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Di ba? Naman? Yung huling hapunan, bakit natin ginagawa yan? Yan po yung pag-alala sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ng ating manapin. Yan po yan. Bakit siya namatay? Yun po ang pinakasentro ng gospel, ebanghelyo. Pag sinabing ebanghelyo sa banal na sulatan, ang pagkamatay at paglibing at muling pagkabuhay ng ating manapin. Na dumanak, nabuhos ang kanyang dugo sa cross. Yan po ang gospel. Yan po ang mabuting balita. Lahat ng sumpa, sabi sa masulatan, pag naniwala ka sa ebanghelyo, lahat ng sumpa ay aalisin ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng sumpa, the curses of the law, sa Biblia nakasulat, ang mga sumpa ng batas ay ipinako na kasama ng ating mahal na Panginoon. Kung basahin mo sa Lumang Tipan, ang sumpa ng batas, ano ba yan? The curses of the law are? What are the curses of the law? Ano po yung mga sumpa sa batas, kautusan? Kahirapan, karamdaman, lahat yan, madami. Kalungkutan, daming curses of the law. Pero, nung namatay at Kristo nabuhos ang dugo sa Kalbaryo, nilibing at nabuhay, lahat yan, ipinako kasama sa cross. Hallelujah! Amen? Ibig sabihin niya, anak ng Diyos, matagumpay ka na, pinagpala ka na. Yan ang meaning. Pero sabi iba, pinagpala na ako, pero parang hindi pa yata nangyayari. You have to understand. Ano ibig sabihin? Itong binabasa natin. Pag medyo nagreklamo ka, bakit hindi pa sa akin nangyari? Sabi, pinagpala na ako, manampalataya ko ng Ebanghelyo. Kung inisip mo, hindi ka pa pinagpala, ito yung sagot. Siyang kumakain ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas na hindi karapat-dapat.
Kasi yung Holy Supper, yan po ay pag-alala ng ginawa ng ating mahal na Panginoon. Amen ba na mahal? Pag-alala. Mahalaga yan. Maalala mo para maintindihan mo, para maisabuhay mo. Para mapunta sa iyo yung benepisyo ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Dapat mapunta sa iyo talaga. Dapat mapunta talaga sa atin. Ngayon lang may demonyo eh. Ang demonyo, ang gagawin niyan, pipigilin yung pagpapala para hindi makarating sa iyo. Pero may sandata ka, talo mo na ang kaaway. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sino mang kumakain o umiinom na hindi karapat-dapat ay kumakain o umiinom na may hatol sa kanyang sarili na hindi nakakilala ang katawan ng Panginoon. Verse 29. Ang sino man na kumakain o umiinom na hindi karapat-dapat. Ano ibig sabihin ng hindi karapat-dapat? Lahat po tayo hindi karapat-dapat. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pero dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo ay ginawang karapat-dapat. Yan po yan. Sabi ng demonyo, huwag ka manghingi, makasalanan ka. Hindi ka dapat pagpalain. Huwag ka maniwala. If you're a believer, nahugasan ka na ng dugo ni Kristo, naniwag sa Ebanghelyo, karapat-dapat ka. Amen? Huwag tayo maniwala sa bulong ng kaaway. The devil is out to condemn our hearts and mind. Yan ang trabaho niya. Ikundina ka. Do not believe. Believe the gospel of Jesus Christ. Ang kumakain o uminom na hindi karapat-dapat ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili. Hindi niya nakilala. Not discerning the Lord's body. Inulit-ulit natin yan para maintindihan ng anak ng Diyos. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor. Ang ibig sabihin niyan sa malinaw na pangungusap, ang kumakain at umiinom yung kumakain ng tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at umiinom ng katas ng ubas na dugo, simbolo ng dugo ng Panginoon na hindi karapat-dapat. Ibig sabihin hindi karapat-dapat na hindi nananampalataya. Yun ang meaning. Pag hindi ka nananampalataya sa ginawa niya sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Pagkatiwalaan mo, dahil kaya siya namatay para sa iyo, kaya nabusa kanyang dugo, kaya nawasak kanyang katawan para sa iyo, para ikaw ay ihango sa lahat ng sumpa ng katusan. Amen? Kaya pag kinain mo yan, pag ininom mo yan, sumampalataya ka, alalahan mo anong ginawa niya sa iyo, dahil sa kanyang kaghihirap, inaahon ka, naligtas ka, pinagpala ka, lahat ng sumpa ay inalis niya sa iyo. Yan po ang meaning yan. Kaya pag kumain ka ng tinapay, alalahanin mo, ito yung katawan na nawasak ng dahil sa akin. Yung dugo na nabuhos doon, yan yung dugo na yan. Na napakabanal na dugo, yan ang naghugas sa akin sa kasalanan. Alalahanin mo yan. Yung dugo na yan, yung ibang dugo natutuyo, pero ang dugo ng Jesucristo, hindi po natutuyo hanggang ngayon. Pag nagpupuri ka, pag nandito ka sa gawain, yung dugo na yan, nabubuhay muli at ililinis ang mga manampalataya. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 1 verse 7. Pag nakakatipon kayo, ang dugo ni Kristo ay nililinis ang ating kasalanan. Akala mo natutuyo ang dumanak na dugo? Ang dumanak na dugo, ating malapin sa krus, 2,000 taon nakalipas. Hindi po natutuyo. Nagiging sariwa muli pag ang anak ng Diyos nagkakatipon at nagpupuri sa ating mga. Kaya, wala na ibang tunay na pinagpala na ating mga. Ang kasunod na talata, dahil dito marami ang mahina sa inyo, maraming masakitin, marami ang natutulog. Pero marami raw mahina. Kasi bakit? Hindi mo sinampalatayanan yung ginawa para sa'yo. Naging mahina ka. Mahina, pati negosyo mo, humina. Di ba? Hindi lamang katawan, pati panampalataya mo, humina. Bakit? Nakalimot ka. Yung nagtubos sa'yo, lahat ng negatibo, tinanggal sa'yo, sumampalataya ka. Yan po ibig sabihin. Kasi ang gawain ng demonyo, yung pagpapala na sa'yo, nanakawin niya. Yun ang trabaho niya. Pero kung may sandata ka araw-araw, ano sandata mo? Word of God. Hindi siya makakalapit sa'yo at hindi niya kakaya talunin. Bakit? You have the Word of God. Mahalaga ang pag-aalala sa mga ginawa ng mga Panginoon.
Dahil diyan ka magtatagumpay. At ang tagumpay na yan, nasa iyo na. Kailangan mo lang buhayin, maya-maya, bubuhayin mo yung ginawa sa iyo. Alalahanin mo yung ginawa natin malapit. Habang tayo mawit, minabahal isang awit. Isa lang natin papurihan, ating malapit. Bakit yung mga himala dito, napakadami? Nung nagpatuto kanina, iba cancer, nagsigaling. Saan galing yan? Dahil sa kamatayan at paglibing at muling pagkabuhay. That is one of the benefits of the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. And by the prayer sa taong tunay na sumunod sa kayauban naman tayo. Kaya pinagpala kayo, tayo, ng ating malapit. Habang tayo maawit na magsisisi tayo. Magpatulong tayo sa Malapino sa mga kahinaan natin. Magpatulong tayo sa Kanya habang tayo maawit. Oh, Diyos tingin at magsama dalangin sa mga kasalanan. Ako'y magawain. Tulungan mo ako na sasundin ang iyong kalooban sa aking kaharian na banal. Tulungan mo ako na unahin ang iyong kaharian at maging katwiran. O Diyos, tingin ang masamang dalangin sa mga kasalanan. Ako'y patawarin. Tulungan mo ako na sasundin ang iyong kalooban sa aking kaharian na banal. Tulungan mo ako na unahin ang iyong kaharian at maging katwiran. Papuri pagsambay, alay sa iyo, ngayon at kailanman, itataas ang iyong ngalan. Ang puso't kaluluwa, umiibig sa iyo, wagas na pagsamba, aking pinadarama. Kalapagan mo'y walang hanggan, kabutihan mo ay mapagkailanman, hindi magbabago, di maglalaho. Ang biyaya mo sa buhay ko. Papuri pagsamba, Magsisisi tayo na mahal habang tayo maawit. ay sa iyo. Ano man natin mapagkukulang, magsisihan natin. Hallelujah. Yes, Lord, forgive us. Itataas ang iyong ngalan. Ang puso't kaluluwa, umiibig sa iyo, Ama. Ang wagas ng
Hallelujah. Pinagpala ka na, naman na Panginoon. Hawakan mo ang pangako niya sa'yo. Huwag mo bibitawan. Hallelujah. Tapos na. Ginawa ng kaligtasan mo. Ang mga sumpa sa'yo, tapos na. Tinubos ka na. Pinagpala ka na ng Diyos na buhay. Huwag mo hayaan. Huwag mo hayaan na nakawin ng kaaway. Binigay sa'yo. Napakabait natin malapit. Lahat ng mga hirap, kanyang tinis. Lahat ng mga lipusta ng mga tao, tinis na para sa'yo. Para magmamala ka ng buhay na walang hanggan. Para pagpapalain ka. Ganyan kadakila ang ating malapit. Hallelujah. Hallelujah. Sino hindi magpupuri? Sino hindi magsasamba? Sino hindi maglilingkod sa Diyos na buhay? Na nagtumabos sa'yo galing sa kasalanan. Tumubos sa mga kahirapan, sa mga karamdaman ng pagaling sa'yo, sa magitan na kayong mga latay, ikaw pinagaling. Totoo lahat ang kanyang mga pangako. Jesus Christ is alive! Buhay ang Diyos! Magtiwala ka. Manampalataya ka sa tunay na nagmamahal sa'yo. Ang tunay mong kaibigan, walang iba! Our Lord Jesus Christ. Minsan, nabigo ka sa mga kaibigan mo, nabigo ka sa mga kamag-anak mo, nabigo ka sa tao, ngunit sa malapay noon, pag lumapit ka, hindi ka mabibigo. Nabigo pa yun. Tayo na marumi sa iyong harapan. Tayo na hindi karapat-dapat, nandito ginawang tagaparapat-dapat. Ganyan ang biyaya na tinanggap natin. Biyaya. Hindi ito karapat-dapat. Ngunit kasi biyaya, binigay sa atin. Regalo yan! Tanggapin mo, pinamahal. Tayo dumako sa ating uli sa atin. Hawakan yung tinapay. May na tinapay na ba kayo, minamahal? Ang tinapay na yan, hawak ninyo, yan pong simbolo ng katawan ng ating mahal na Jesus na nawasak, nasira. His body was broken sa Biblia. Nawasak. Nilatigo, minamahal. Grabing hirap. Yung mga laman, sumaba doon sa latigo. Kinurahan na ng tinik. Yung katawan na yan nawasak, sabi ng Biblia, para sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong kalilimutan yung ginawa natin, malapit. Ang kanyang dugo doon, nabuhos, napakasagrado na dugo. Dugo ng isang taong walang bahid ng kasalanan. Ngunit naging makasalanan. Bakit? Yung kasalanan natin, inako niya. Yung dugo na yan, yan ang naghugas sa kasalanan natin. Hindi ka magpupuri sa Pilipinas. Hindi ka maglilingkod. Pinakita sa iyong dakilang pag-ibig sa iyo ng ating mahal na Pilipinas. Bago natin kainin ng tinapay at inumin ng ubas, katas ng ubas, manalangin tayo ng pagsisisi. Minsan tayo nawala ng panampalataya ng malapino nagkatawan tao para sa iyo. Lahat ng mga sumpa, inako kasama. Lahat ng hirap mo, inako niya. Pati kasalanan mo, inako niya. Ganyan ang ating malapinoon. Minsan nag-alinlangan pa tayo. Nagdududa pa tayo sa gawa na kayang gawin ng ating malapinoon.
Magsisi tayo, minamahal sa ating mga pagkukulang, pagkakabali. Upo dakilang naman sa langit sa matamis na pangalan. Aming pinakamahal na pinisuso ng dalangin ng Man of God, aming mga pastor. Minsan kami nagkukulang sa iyo. Hallelujah. Minsan nagalinlangan kami sa iyo. Tumitingin kami sa mga sitwasyon, mga bagay sa mundo na ito. Patawarin mo kami. Ninisin mo kami, gawin mo kami karapat-dapat. Hallelujah sa iyong harapan. Maging sa pag-partake namin sa Holy Supper, make us worthy. Make us believe what you have done for us. Forgive our sins, Lord. Make us pleasing to your eyes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. 1 Corinthians 11:24. Ano pong sabi dyan? Katapos ng pasalamat kanyang nagtipik-tipik ang tinapay at sinabi niya, kainin niyo ito ang aking katawan na nawasak na sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Simbolo ng katawan na malapay noon. At pagkatapos nito, kanyang kinuha ang saro. At tapos na uminom, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin niyo nito bilang pag-alala sa akin. Habang kayo umiinom nito at makain nito at inom nito, inyong pinapakita ang kamatayan na malapit noon. Inyong alala hanggang sa kanyang pagbabalik. Inumin natin. Tinapay ng buhay, Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. yes, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, yes, Lord,
natin, mga Pinoon. Ibigay natin na mataas na pagsamba. Palakpak tayo na malakas. Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is God! Purihin na natin malapay lang. Lahat magsabi, praise the Lord! God bless you so much. Pagpalain kayo ng ating malapay lang. Hindi sa mga broadcast viewers. God bless you so much. Manalangin tayo. Ano man ang kailangan ninyo. So unang dalangin, mga pastor. Sabi ng Biblia, lahat ng mga sumpa, inalis ng malapinoon. Kaya, ano man, karamdaman sumpa yan, kahirapan sumpa yan, na mahal, sumampalataya ka, manalangin tayo, ibibigay ng ating malapinoon. Lahat ng mga sumpa, pinako kasama sa cross. Malinaw sa masulat. Ibig sabihin, wala nang sumpa. Kung mayroon man, ibig sabihin, hindi mo pinapalayas. Palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Dahil nasa iyo na, binigay sa iyo ang tagumpay. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo ninyo. Maging sa mga Wakecast viewers, may sakit kayo, may COVID kayo, may cancer. Huwag kang matakot. Ang ating malapit ni Jesus, mas makapangyarihan kisa sa cancer. Jesus Christ is greater than cancer. Jesus Christ is greater than COVID. Walang makatalo sa Kanya. Sumampalataya ka para makamit mo ang pagpapala galing sa Malapinoon. Opo, Malapinoon. Sino man may sakit sa hapong ito sa unang dahil Malapastor? Ikaw po magpagaling sa magitan yung mga latay. Kami pinagaling mo. By your stripes you are healed. Lahat may problema, taas ng kamay. Malapinoon, lutas yung mga problema. Mga dumaranas ng kahirapan, sumpa ng kahirapan. Malapinoon, pagpalain mo sila. Dahil pangako mo yan na nang ikaw namatay, nilibing at tabay maguli, inalis mo ang sumpa sa mga sumasampalataya ng Ebanghelyo. Lahat dito sumasampalataya, Malapinoon, alisin mo ang mga sumpa sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng cancer, pagalingin mo sila, Malapinoon. COVID, leukemia, diabetes, kagaling ka sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo kagalingan in Jesus' name. Makahirapan, lumayas ka ngayon din sa anak ng Diyos. Demons of sickness, demons of poverty, cancer, leukemia, diabetes, demons of COVID. I command you in Jesus' name. Kasaw, kasaw, kasaw. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Nanampalataya ba kayo minamahal? Magaling ka na? Nanampalataya ka ba na pinagpapala ka na? Ilanggap mo na minamahal. Sumigat tayo malakas at tumbis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Una pala pa yun. God bless you minamahal. Makaupo muna tayo. Mayroon po tayong special offering. Minamahal, yung brothers CR po natin, baka bukas igibayin na po natin kayo nakasarado. May iba po tayong bagong CR sa mga brothers po. Yung sisters po, manatili po yung CR nila dyan. Yung sa brothers po, ate po yung gigibayin, nakasarado po yan. Mayroon po tayong bagong CR, bagong gawa, nandito po. Mga brothers, dito na po kayo magsi-CR. Dahil yung CR dyan, nasa harapan mismo, kaya inalis natin. Marami dyan nagtatakip ng ilong sa likod. Ayaw po namin kayo na mahirapan habang kayo nagsasamba. Ayaw na malapit mahirapan kayo. Kaya inalis natin yung CR, nilipat natin. Gumawa tayo ng bagong CR. Amen?
Kaya yung mga binibigay niyo special offering, wala pong nawawala dyan. Even a single centavo, napupunta po yan sa dapat puntahan. Hindi po nasasayang, pagpalain kayo lahat at nagbibigay ng special offering. May mga kapatid natin, mga webcast viewers po, sila po ay nagbibigay, nagpapadala po sila rito. Lahat po ng pinapadala ninyo, hindi po nasasayang. Lahat po yan ay para sa gawain. Kaya, God bless you so much. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan salita lang. Pagpapalain kayo. Sigurado yan sa unang dalangin, mga pastor. God will bless you so much. Amen? Dahil hindi kayo nagbigay sa amin. Hindi ko nagbigay sa ating mga pastor, sa beloved children. Ang binigay binigay ninyo sa ating mahal na Panginoon. Puri mahal na Panginoon. Kaya meron po tayong offering box dyan, na mahal. Pati po yung pinaparadahan ninyo na medyo maputik-putik pa. Lahat po yan sisimentuhin natin para sa inyo. Kasi minsan yung mga sasakyan yung gaganda, bagong karwas, pagdating dito, naputikan. Kaya ayun namin yan. Gusto natin, simentuhin natin lahat yan. Para pag dating nyo, malinis sa sasakyan ninyo, pag alis nyo, malinis pa din. Amen ba? At pagdating ng summer, kasi lumipat kami dito summer eh. Naku po, araw-araw kami naliligo na alikabok. Kaya nakita nyo, pinasiminto na po namin yan. Hanggang marami na mula dito hanggang doon, nakasiminto na yan. Saan po galing yan? Dahil sa inyong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga binibigay ninyo, yan po napunta lahat yan. Purihin natin mahal na Panginoon. Ating fasting house, natapos po yan. Ilang daan libo po naubos na yan, pati mga quarter, mga workers. Mga sira, lahat yan. Ginawang bago. Saan galing? Dahil sa pag-ibig ninyo sa gawain ng ating mahal. Meron po tayong offering box na mahal. Magmarsa na lang po kayo dahil marami po tayong gagawin pa. Ipapasiminto po natin lahat dyan. Marami po tayong ginigiba dito. Marami po tayong inaayos dito. Habang naghintay tayo, hindi man natin pwede pabayaan yung ating bahay-sambahan. Amen? Hindi pwede sabihin, magra-rapture na, pabayaan natin. Hindi naman. Kailangan pa rin natin normal ang buhay pa rin natin habang naghihintay. Mga dapat ayusin pa rin natin. Amen ba? Lamahal? Kaya nandiyan po yung offering box natin. Magmarsa po kayo. Lahat po ng mayroong extra pagpapala. Ayan. Sa unang dalawang pastor, amin po dideklara. Lahat na magkakaloob, mayroong special blessing parating sa iyo. Palakpakan naman ng Panginoon. Amen? Dahil hindi naman sa tao yan eh. Para sa mga Pinoy. Para sa gawain ng Diyos. Kaya may special blessing darating sa inyo. Yan yung offering box. Magmarsa po kayo. Mayroong special blessing darating sa iyo. Hintayin mo, minamahal. Hintayin mo. In Jesus' name, by the prayer of God, maraming darating sa iyo. Special blessing. Beloved preacher by Brother Ray Santos, mag-pray natin. At special offering. Namahal, nandiyan po yung box harapan ninyo. Pumunta lang po kayo dyan. Magmarsa po tayo. After po ng prayer. Praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. At po itaas ang ating mga special offering pati basbasa ng ating pinakamamahal Panginoon. Dakilan pala po naming Ama Diyos sa mabanal sa matamis sa pangalan ng Jesus, malapan narito, malapan yung mga anak na matapat na magkakalong special offering, malapan ng dalangin po namin na patuloy mong basbasan at pagpalain, malapan sa aming mga kapatid gusto magkaloob dahil po sa kawalan, pagkalabasan na buhay po sa mga kabahagi sila, malapan Panginoon. Pagpalain kami lahat, malapan na so dalangin po aming beloved noble pastor sa matamis ng pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw
natutuwa rin ako din nakasama natin si beloved Kuya Intoy. Kuya Intoy Sintos. Saan po na kayang kasama? Kanina nag-testify, yung beloved husband, Sister Telma. We are so happy na nandito po sila na mga mature Christian po si Kuya Intoy. Nung nasave ako 1983, nakita ko na po sila nagpapatotoo na doon. Bagong-bago pa ako noon naman. Kaya mature na po sila sa gawain ng mga Pinoon. Kaya natutuwa po tayo na kasama pala sila. Welcome po once again. Welcome po sa inyo, parehan mga Pinoon. God bless you so much. Pagpalain ko natin mga Pinoon. Mahal, ating webcast, live streaming, tuloy-tuloy po yan. Tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon. At tuwing Biyernes, mayroon pa tayong overnight prayer. Napakasarap mag-overnight. Amen? Napakasarap yung hindi ka natutulog, na nananalangin, nagpupuri ka. Napakasarap. Purihin naman ang Panginoon. Kaya, overnight prayer na mahal, 10:00 ng gabi hanggang 4:00 umaga. Then Sunday, 9 a.m. to 4 ang ating pagsamba. Purihin ang Panginoon. Minsan 3 o'clock, minsan 4 o'clock. Purihin naman ang Panginoon. Kaya, habang naghihintay tayo sa pagbalik mga Panginoon, kailangan natin magpakainit na mahal, maging tapat. Yan po ang sinasabi natin mga Panginoon. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Dahil ang pupuntahan natin, matinding pagpapala. Wala nang katapusan na kaligayahan. Amen? Dito, yung kaligayahan natin, minsan may kaligayahan, minsan malungkot, minsan masaya. Pero pagdating natin doon, everlasting peace and joy. Sabi niya, walang hanggan kapayapaan at kagalakan. God bless you so much. Purihan tayo mga Panginoon. At tayo dumako na. Kung wala na pong mga announcement, wala pa habol, tayo dumako na sa ating closing prayer. Mayroon pa ba? Mayroon pa mga announcement. Tumayo na po tayo sa ating closing prayer, beloved Brother Greg de la Cruz. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang pag-iwalay. Beloved Brother Greg, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin sa ating pagtatapos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos na makaparingin salat sa Panginoon, Panginoon Jesus, sa unot panalangin ng mahal Pastor Willis Radal Almeida, mahal Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, mahal Panginoon, na idaos po namin maigi ang iyong gawain sa araw na ito, mahal Panginoon. Maraming po salamat, mahal Panginoon. At sa mga awitin mong inalay po ng aming mga awit po mula po sa Children's Choir, Single Choir at Adult Choir at Finest Choir. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa pagbibigay, mahal Panginoon. Maraming salamat din po, mahal Panginoon. At sa mga patuto po, mahal Panginoon, ng mga kabatiran, maraming salamat, mahal Panginoon Isus. At higit sa lahat, mahal Panginoon, sa salita na dinala na aming mga ngaral sa araw na ito. Maraming po salamat, nagsilbing kalakasan po ng aming pananampalataya at nagugutom na kaluluwa. Mahal Panginoon, paano po kami dinako rito, ligtas at payapa, mahal Panginoon. Garon din po, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin. At yatin mo po ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan na may mga sasakyan po, mahal Panginoon. Ito po ang samot panalangin sa makulang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.